So mga kababayan, ang atin pong topic ngayon ay malalang kagutuman. Throwback ito, throwback na topic, no? Malalang kagutuman sa panahon ni Duterte, no? At isa pa, mga kaibigan, sa panahon po ni Duterte, walang napapakulong na mga kriminal, no? So meron po tayong meron po tayong reference diyan. Hindi po tayo dito magpapakalat ng fake news. Meron po tayo ditong reference, no? Okay. So, mga guys, bakit natin ito tatalakayin ito? Bakit natin ito tino-throwback? Isa pa pala, yung pagdami ng Chinese nationals sa panahon din ni Duterte, no? Mamaya meron akong papakita sa inyo ng video. So bakit po natin ito tatalakayin? Throwback issue na ito. Okay, tatalakayin po natin ito mga kaibigan. Kasi katulad po ng mga pinapakalat po ng mga DD sheets sa social media na kanila pong pinupulaan ng ating Pangulo at sila po ay nag-fake news ng kung ano-anong mga paninirang puri nila sa ating Pangulo at sinasabi po nila na mabuti pa sa panahon ni Duterte, walang nagugutom. Sa panahon ni Duterte, maganda ang walang nagugutom. Kaya ganyan, ganyan, kung ano-anong mga fake news na pinagsasabi nila. So mga kaibigan, alam niyo naman 'di ba kung ano ang aking layunin dito sa aking pages, 'di ba? Ang layunin ko po ay to fight fake news. Fight fake news, expose the truth, mga kababayan. At susunogin po natin at atin pong sisirain yung kanilang mga fake news na pinapakalat. Kasi mga kaibigan, yan naman po ang trabaho natin no? Tayong mga pro-admin vloggers, mga kababayan, although hindi po tayo sinasweldohan ng gobyerno at wala po tayong nare-receive ng kahit sa gobyerno na sweldo, pero ito po ay ating paraan ng pagtulong sa ating Pangulo na hinalal, no? PBBM dahil nakita natin na talagang maganda naman po ang ginagawa niya sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino at lalong-lalo na po sa ating bansa. So kailangan po natin siyang tulungan para yung mga nagkakalat po ng mga fake news ay atin pong sanggain at ang atin pong i-debunk para nang sa ganun mga kaibigan ay hindi naman po maniniwala yung mga tao at yung mga Pilipino na madaling maniwala kasi kung ano lang yung pinipid sa kanila, yun lang ang pinapaniwalaan nila dahil ayaw na nila mag-research. So akala nila ganun lang talaga yun, di ba? So atin po itong babasagin, no? Yung kanilang mga pinapakalat na mga fake news, no? Tropang Tagalog, Tenet, hello po Admin Rich. Hello din po sa iyo, no? Tropang Tagalog, no? So mga kababayan, okay, unahin natin mga guys. Eto, lumaganap, okay. Ang tagutom po sa panahon po ni Duterte ay talaga namang laganap, no? Okay, meron po tayong, ang atin pong gagamitin dito ay ABS-CBN, no? Okay. ABS-CBN. Actually, marami pa po ito mga mainstream media. Meron pang GMA, no? Pero ito yung kinuha ko kasi Tagalog siya, no? So, yan. Talamak na gutom. Talamak na gutom. Talamak na gutom, di na lang dahil sa pandemya. Ekonomista. Yan. So ito po yung sinabi ng isang magaling na ekonomista, mga kababayan, na yung gutom na nararamdaman, talamak na gutom na nararamdaman sa panahon ni Duterte ay hindi na lang po dahil sa pandemya. Di ba alam naman natin ang mga DD sheets palaging sasabi, syempre pandemic yan ay gutom talaga mga tao kasi pandemic yan, di ba? So palagi na lang po nilang ina-associate yung panahon ng kagutuman dahil pandemic daw. Pero ang sabi po ng ekonomista, mga kaibigan, na ang talamak na gutom sa panahon ni Duterte ay hindi na daw dahil sa pandemya. Okay, tingnan natin Saglit guys, parang gulo yung aking buhok, no? Guys saglit po. Parang nababother ako sa aking buhok. Mahilig po lang po talaga ako sa buhok, gaganyan ko lang kasi parang ayoko na merong mga gumaganon-ganon na mga buhok, no? So wala po akong pakialam kahit pangit ako tingnan, kahit ang lapad ng noo ko, hindi ko po yan pinapakialaman yung itsura, no? Ang mga mahilig lang po mga alam ng itsura, mga DD sheets, sasabihin, nagla-live ako, ay ang lapad ng noo mo, ang lapad ng landingan mo, uy ang dami mong uban, uy ang tanda-tanda mo na. Hello, pakialam ko. Wala akong pakialam kung pangit ako. Sa tingin nyo, pangit ako. Wala akong pakialam kung sa tingin nyo, matanda na ako. Matanda na naman talaga ako, di ba? At least, nakakaharap ako sa tao nang hindi nahihiya. Dahil, hindi na ako nagsisinungaling. Hindi katulad ng mga DD sheets. Kung ano-anong ang lalakas ng loob. Ito na tayo mga guys, no? Okay, Eto, talamak na kagutuman, no? So, eto po. September 28, 2020. So, sino po ang Pangulo ng September 28, 2020? Natural, ang Pangulo po noon ay walang iba kundi si Rodrigo Duterte. No? So, sabi po dito mga kababayan, sa pinakabagong survey
na inilabas ng social weather stations. So mga guys scientific pala ito. Akala ko basta-basta lang binalita ng ABS-CBN, parang bias, pero hindi pala, scientific po ito, no? Sa pinakabagong survey na inilabas ng social weather stations. Oh, SWS pa. Social weather station pa. Alam niyo ba ang SWS? Isa yan sa napakatagal na surveyor, no? At isa yan sa pinaka-credible, mga kaibigan, na surveyor. So, hindi po pala ito fake news, no? So, tuloy natin sa pinakabagong survey na inilabas ng Social Weather Stations, SWS, lumalabas na pinakamaraming Pilipino ang nakaranas ng gutom nitong mga nakalipas na buwan, kumpara sa 2 nakalipas na dekada. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kumpara daw sa panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, panahon ni ERAP, yan daw yun. Kasi 2 dekada no? 2 dekada. So, ang isang dekada, di ba, ay, ang isang dekada, 10 taon, di ba? So, mga kaibigan, kinukumpara dito na sa panahon po ni Duterte, ay ang lala po, no? Ang lala ng pagkagutom. Ayon ito sa Social Weather Station, mga kaibigan, isang legit na surveyor, isang surveyor na talagang mapagkakatiwalaan at legit at matagal na. So, akala ko ABS-CBN lang, pero SWS pala, no? So, sabi dito mga kaibigan, ang mga Pilipino ay nakaranas ng matinding gutom nitong mga nakalipas na buwan kumpara sa 2 nakalipas na dekada. Noong September, tinanong ng SWS ang mahigit 1,000 na mga Pilipino itong mga nakaraang 3 buwan ay nangyari ba kahit minsan na nakaranas ng gutom ang pamilya nila at walang makain? So ito pala ang tanong mga kaibigan, tingnan nyo ito ang tanong. Tinanong ng SWS ang mahigit na 1,000 Pilipino kung nitong nakaraang 3 buwan ay nangyari ba na kahit minsan na nakaranas ng gutom ang pamilya nila at walang makain. So yun po ang tanong So lumalabas mga kaibigan na 3 sa bawat 10 Pilipino. Take note mga guys maraming mga kategory, mga hindi lang isang kategory So tingnan yung maigi Lumalabas na 3 sa bawat 10 Pilipino ang nakaranas kailan lang ng involuntary hunger o gutom dahil sa kawalan ng makakain. Gutom dahil sa kawalan ng makakain. Mahigit 5 million pamilya ang nagsabing naranasan nila ang moderate hunger o kawalan ng makakain 1 hanggang ilang beses lang. And then mahigit 2 milyon naman ng mga pamilya ang nakaranas ng severe hunger. Wow, ang dami guys. 2 milyon. Severe hunger o kawalan ng makakain ng madalas or palagi. So ito yung mga talagang talamak hindi talaga kumakain. Ito yung mga kaibigan, no? Ito na ang pinakamalaking bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa loob ng 2 dekada at pare-pareho ang resulta. Mapa-Luzon, Visayas, at Mindanao. Take note mga kaibigan Grabe ito mga kaibigan. Buong bansa. Di ba mga kaibigan, madalas yan, ang pagkakaalam ko pag mayroong mga tagutom lang na tinatawag, tagutom, dahil sa isang famine or whatsoever, basta tagutom. Ang pagkakaalam ko mga kaibigan, merong isang area lang o isang lugar na doon tinitira yung tagutom. Katulad panahon ng mga 1970s, di ba? Yung may nauso yung mga batang negros, di ba? 1970s. Kasi nagkaroon ng matinding famine na nag-cause ng matinding tagutom sa buong mundo. Buong mundo yun hindi lang dito sa Pilipinas. So mga kaibigan, during the time, yung negros ang talagang tinamaan. Sa Pilipinas, negros ang talagang tinamaan. Nagkaroon ng maraming mga malnourished na bata. Pero this time, sa panahon po ni Duterte, hindi po talamak talaga kasi Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagugutom ang mga tao. Malala, talamak na pagkagutom, Luzon, Visayas, Mindanao. And mind you mga kababayan, pandemic lang yan. Guys, meron tayong Bayanihan Act 1, Bayanihan Act 2, na kung saan naglabas ng trilyong pera ang gobyerno para may pangkain ang ating mga kababayan.
Pero sinabi ko nga sa inyo, isa na ako doon sa hindi nakatanggap ng kahit isang ayuda. Kahit isang ayuda, wala. At anong sabi dito mga kaibigan? Huwag daw idahilan na pandemic. Huwag daw idahilan na pandemic dahil may budget ang gobyerno na inilaan para sa pandemic. Walang dahilan para magutom ang taong bayan. Tama nga naman eh. Guys, tingnan nyo maigi ha. Ngayon sa panahon ni PBBM, wala ng pandemic. Ang daming ginagastusan ng gobyerno, infrastructure, may mga bagyo pa na dumadating, merong pang mga relief goods na binibigay sa mga bagyo, etc. etc. Pero hindi na uubusan ng pang-ayuda ang ating Pangulo. 'Di ba? Just lately pumunta na naman siya sa ibang lugar na naman at namigay na naman ng bilyong-bilyong ayuda. Bakit ngayon ang Pangulo natin naggagawang mamigay ng bilyong-bilyong ayuda, maya't maya, halos linggo-linggo may pinupuntahan mga kaibigan. Halos mga kaibigan, inaaraw-araw na nga ng Pangulo natin ang pamimigay ng ayuda. Bakit ito nakakayang gawin ng Pangulo natin? And take note, 10,000 bawat isa. Bakit sa panahon ni Duterte na kung saan meron tayong trilyong-trilyong pera para sa pandemic, pero bakit gutom na gutom ang mga tao? Talamak ang gutom sa panahon ni Duterte. So tuloy natin mga kaibigan ha. Ang sabi pa dito, yan ha, Luzon, Visayas, Mindanao daw ang pagkagutom. Walang pili, buong Pilipinas. Tuloy natin. Nagsimula ito sa pandemya at sa pagsara ng ekonomiya dahil sa mga lockdown. Take note ha, nag-umpisa daw ito sa pandemya, pagsasara ng ekonomiya dahil sa lockdown. Take note ha, tingnan nyo. Pero ayon kay Professor Toby Monsod ng UP School of Economics, masyado nang matagal ang panahong lumipas para isisilang itong lahat sa pagdating ng COVID-19. Epekto na raw ito ng kahinaan ng plano at ng pamahalaan kung paano malalagpasan ang krisis. See? Mga kaibigan, naalala ko during that time, mga bandang 2020 na, 2020, 2021, halos 2021, halos pawala na, paalis ng pandemic, pero nandun pa rin yung sisisihin pa rin ng gobyerno. Kasi pandemic kasi, ubusan ng budget sa build, kasi pandemic kasi ginamit sa pandemic. Oh. Ay wala na tayong ganito, wala na tayong pera, sasabihin ni Digong, wala na tayong pera kasi naubos na sa pandemic. Pero hello, hindi totoo yun. Kasi yung para sa pandemic, merong separate na budget para sa pandemic. Kaya hindi pwedeng sasabihin niya na yung pera doon ginamit dahil sa pandemic. Yung pera sa infrastructure na malaking yung tulay na nasa Mindanao, naubusan ng budget kasi naggamit sa pandemic, etc. etc. Puro pandemic na lang sinasabi. Yan ay isang malaking kasinungalingan dahil ang pandemic ay merong budget na inilaan trilyon-trilyon. Remember the Bayanihan Act 1 and the Bayanihan Act 2 na kung saan naglaan ng trilyon-trilyon na budget para dyan sa pandemic. Kaya ang pamahalaan ay wala silang karapatan na magsabi na pandemic ngayon kaya gutom ang mga tao. Wala silang karapatan na magsabi na wala na tayong budget kasi binadgetan yan. Ang laki ng budget yan. To the fact na si Duterte ay nag-sale pa siya, nagbenta pa siya ng 50 tons of gold sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Binenta yan mga kaibigan para lang magkaroon ng another budget. Plus mga kaibigan, alam naman natin ang trilyon-trilyon na inutang ni Duterte na pag-alis nga niya, iniwanan niya kay PBBM ang 13 trilyon na utang. Mga kababayan, ang daming pera na sayang lang saan inilagay ang mga pera na yan. Diba? Incompetent. Talagang inutil ang Pangulo noon. Si Duterte ay isang Pangulo na inutil. Inutil ang gago. Inutil. No? Okay, tuloy na natin. Ayon kay epekto na ito ng kahinaan ng plano ng pamahalaan kung paano malalampasan ang krisis. I do not accept the thought that we are in a pandemic. That is why we have to be hungry. So sabi niya, hindi ko matatanggap yung sasabihin na pandemic na kaya tayo gutom ay dahil sa pandemic. So hindi daw niya matatanggap yun. At this time, dapat proactive na yung government. The state needs to explain. Dapat nang magpaliwanag ang gobyerno kung ano ba talaga ang nangyayari. Siguro may pagkukulang na talaga. Diba? Guys, kitang-kita. Maraming kapalpakan. Maraming pagkukulang ang Duterte administration. So, anong sinasabi ng mga lady sheets na pinapakalat nila ngayon sa social media na sa panahon daw ni Digong, hindi daw naranasan ng mga tao na magutom? Nakakatawa, di ba? Oh.
Kaya nga binablog natin 'to, tino-throwback natin 'tong mga issues na 'to. Kasi sabi ko sa inyo para sunugin natin at yung mga pinapakalat nilang fake news, 'di ba? Yung ating aim dito sa ating page, fight fake news, expose the truth. So ngayon mga kaibigan ilang issue ito ng Duterte administration ng ating tatalakayin para i-expose natin ang katotohanan na mali ang pinapakalat ng mga leaderships na sa panahon daw ni Duterte ay wala daw nagugutom. 'Di ba? So ano pa 'to mga kaibigan? Ang sabi pa dito, the state needs to explain what is going on. Siguro may pagkukulang na talaga. Ayon kay Monson, hindi dapat ihinto ng gobyerno ang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan dahil hindi pa kaya ng mga taong ibangon ang mga sarili nila. Guys, kita niyo yan, ng panahon ng pandemic, walang ayuda. Ang daming mga taong na-depress. Ang daming mga taong nagganon dahil na-depress, walang makain, walang tulong galing sa gobyerno, na hindi nila alam kung hanggang kailan yung paghihirap nila, walang laman ang sikmura, walang pagkain. Sabi ko nga sa inyo mga guys, isa rin kami. Taxpayer ako, laki-laki ng tax ko kasi malaki ang sweldo ko. Pero anong nangyari? Wala akong natanggap kahit isang ayuda. As in, wala. Bakit ako nabuhay? Tinulungan ako ng kapatid ko, yung mga private citizen, nagko-community pantries. Doon lang, yun lang ang paraan para mabuhay, para makasurvive during that time. Pero kung sabihin mong tulong mula sa gobyerno, wala kang aasahan na tulong galing sa gobyerno dahil inutil ang gobyerno during the time. Inutil si Duterte. Isang napakalaking inutil ang putang inang Duterte. Inutil ang gago. Okay, tuloy natin. Yan. Sabi dito, how much you have to extend more assistance to families. We are still in the stage of relief. Tiis lang? Magtitiis lang ba tayo? Bakit? How much was the dolomite sand? Tanong ng ekonomista. Pinatutungkulan niya ang synthetic white sand gawa sa dinurog na dolomite rocks mula Alcoy, Cebu na itinambak sa Manila Bay Beach. Bahagi ng beach nourishment project ng gobyerno. Nasa 389 million umano ang gastos nito. So guys, ayan din yung sinasabi ko mga kaibigan. No? Biruin mo ha. May pera para sa Dolomite Beach, pero walang pera para sa sikmura ng ating mga kababayan. Diba? Guys, ang sabi ko nga mga kaibigan, napakamahal i-maintain ng Dolomite Beach. Alam nyo, kung si Duterte matalino, kung matalino lang si Duterte, dapat ang ginawa niya, ganito, tuturuan ko kayo tuturuan ko siya. Dapat ang ginawa niya, ibinalik niya yung alindog ng Manila Bay nung mga panahon ni President Marcos Sr. Namamasyal kami doon mga guys na kung saan ang Manila Bay ay talagang walang basura tapos mabango pa ang simoy ng hangin. Malinis lang. At may baywalk talagang naglalakad kami doon. Meron pang lighthouse, naglalakad kami doon papunta sa lighthouse. Sana ibinalik na lang niya ang alindog ng Manila Bay. Hindi yung tinambakan niya ng dolomite sand na alam naman natin napakamahirap yan i-maintain. Unang-una sa lahat, the law of nature. Yung Manila Bay, alam naman natin na hindi naman puti ang hindi naman puti ang buhangin yan at hindi naman dolomite sand ang buhangin yan. So, mga kaibigan, over the years, guys, ilang bagyo meron ng Pilipinas? From A to Z, may bagyo tayo, di ba? Inuubos ang alphabet. So, tuwing pagkatapos ng bagyo, kailangan na naman natin, ulitin na naman, tambakan na naman natin ng dolomite sand, ayusin na naman natin, high maintenance yan, mga kaibigan. The law of nature. Babalik at babalik yan sa dati niyang anyo. Darating ang panahon, mga kaibigan, babalik talaga yan sa dati niyang anyo. Kaya para sa akin, mas maganda para sa akin kung nilinis na lang ang Manila Bay, inayos ang Manila Bay at nilagyan na lang ng mga attraction, mga amenities na pwedeng magamit for attraction. Pero yung sabihin mong tambakan ng dolomite rocks, against din ako dyan. Against din ako mga kaibigan dyan. At isa pa, ginawa pa yan sa panahon pa ng pandemic kung saan ang mga tao ay nagugutom. Di ba? Yung mga kaibigan, mali talaga hindi talaga nag-isip si Duterte. Tingnan nyo guys tuwing pagkatapos ng bagyo, di ba? Yung dolomite sand, natatabunan siya ng mga itim na mga buhangin. Kasi itim naman talaga ang buhangin dyan. Hindi naman dolomite sand. So ang gagawin dyan mga kaibigan, i-maintain yan ng i-maintain. After bagyo, i-maintain yan ng i-maintain para maganda siya.
So ano yan? O ganyan no, magkukos yan ng pera. High maintenance po yan. Ibig sabihin, yung ginawa ni Duterte ay isang malaking kabubuhan, isang malaking katangahan, mga kaibigan. Yun lang yun, isang malaking katangahan at kabubuhan ang ginawa ni Duterte diyan. Di ba? So ano pa? Tuloy natin. Ikinalulungkot ng palasyo ang resulta ng survey. Nalungkot pa si Duterte ha. Pero sinabing hindi ito nagkukulang sa pagtugon sa pangailangan ng tao. Yan, puro laway, no? Laway, laway, laway. Pero ayon kay Monsod, hindi uusad ang ekonomiya kung hindi kumpiyansa ang tao na may malinaw na planong poprotekta sa kanila sa hinaharap. So kita nyo ha, mga kaibigan na sobrang talamak ang kagutuman sa panahon ni Duterte. No? So ano pa mga kaibigan? Alam niyo ba mga kaibigan, connection din to connection din to. Ang paglaganap ng community pantries, isang malaking sampal sa mukha ng gobyerno. Ang paglaganap ng community pantries ay isang malaking sampal sa mukha ng gobyerno. 4 years ago, panahon nito ni Duterte, okay, basahin natin. Hindi maitatanggi na ang nagsulputang mga community pantries sa iba-ibang lugar ay dala ng, urong ko lang yung ay dala ng pagkabigo ng gobyerno na gampanan ang tungkulin nito sa panahon ng krisis, dulot ng COVID-19. Bigo ang gobyerno na tulungan ang ating mga mahihirap na kababayan na maglatag ng pagkain sa kanilang mesa. Correct. Mga kaibigan, di ba matagal ko na sinasabi sa inyo to? Ang pagkabigo ng gobyerno na pakainin ang mga Pilipino na maglatag ng pagkain sa mesa, ang pagka-inutil ng gobyerno ang naging dahilan kung bakit lumaganap ang community pantries sa iba-ibang lugar. Diba? Okay. Marami ang nawala ng hanap buhay dahil sa umiiral na pandemya at ipinatutupad na quarantine. Bagamat pinipilit ng ating gobyerno na mabigyan ng ayuda or financial assistance ang mga may hirap at yung mga lubos na naapektuhan ng krisis, lahat naman naapektuhan talaga. Ito ay hindi naman sapat upang maitawid ang marami sa kanilang kahirapan at kagutuman. Diyos mio, magkano binibigay ni Duterte? 3,000. Pinakamalaki na daw ang 4,000. Diyos mio, anong magagawa sa 3,000, 4,000? Ilan yung kumakain? Diyos mio, biruin mo mga kaibigan, yan lang talaga ang binibigay niya sa mga tao. Guys, si PBBM, alam mo ba si PBBM? 10,000 bawat tao. Nakakapunta ako doon sa mga presidential assistants saka sa Bagong Pilipinas service chauffeur ni PBBM. Tigsa 10,000. Bawas sa isang auditorium, nandyan lahat ng mga farmers tsaka mga fishermen. 10,000 lahat, no? 10,000 lahat ng mga fishermen. Guys, sa 10,000 na yan, tigsa 10,000. Minsan nga sabi na isip ko, saan kaya kumukuha ng budget ang Pangulo natin? Minsan ang isip ko mga kababayan, hindi kaya naglalabas na ito ng sariling pera, yung tinatawag na Marcos Wealth, hindi kaya nanggaling na talaga sa Marcos Wealth ang ibinibigay ng ating Pangulo. Baka hindi lang niya sinasabi sa mga tao na galing sa Marcos Wealth yung binibigay niya ng ayuda. Kasi nagtataka ako mga kaibigan, ang dami-dami, mula nung umupo siya, namibigay na siya ng tigsa 10,000. Magtataka ka paano niya ginawa yun. Tapos marami pang gastos ang gobyerno ngayon. Meron pa tayong mga infrastructure, meron pa tayong mga bagyo-bagyo na iba pa yung mga relief na operation na binibigay na yan. Paano ginagawa ng Pangulo natin yun? So naisip ko mga kaibigan, pwede naman pala magbigay ng ayuda na sagana. Bakit si Duterte hindi niya kinakaya? So dito mo talaga mapapatunayan na ang Duterte administration ay isang corrupt na administrasyon. Kasi mga kaibigan, mas inunang pa ni Duterte ang mga bulsa nila mga kaibigan na payamanin kaysa bigyan ng ayuda ang mga kababayan natin. Diba? So tuloy natin Okay. Masasabi natin na walang agresibong aksyon ng ating gobyerno. O kung mayroon man, hindi talaga sapat upang buhayin ang ating ekonomiya na magbibigay sana ng hanap buhay sa mga tao.
Habang nananatili ang pandemya at pinaiiral ang quarantine, hindi pa rin na ipamimigay lahat ng Department of Social Welfare and Development at ilang ahensya ng gobyerno ang mga ayuda o financial assistance sa mga beneficiaries ay hindi pa rin naibibigay nito. Maski noon pa itong nailaan ang huling ayuda na 1,000 matapos ilagay ulit sa Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan ay walang dudang hindi sapat. Diyos me, 1,000. God. 1,000? Diyos me, binigay ni Duterte 1,000? Pero kina Michael Yang na mga alipores niya. Bilyon-bilyon. Pero sa mga kababayan natin, sa mga Pilipino tayo, 1,000? Yun, napaka-incompetent ni Duterte. Wala siyang mga kaibigan, wala siyang pakialam sa tao. Siya kaya ang bigyan ng 1,000. Guys, 1,000? Isang araw lang yan, hindi pa nga abot yan sa isang araw. Kung sa isang pamilya, lima yung kumakain, hindi pa nga abot yan sa isang araw. Mga kaibigan, pwede lang yan, agahan, tanghalian, pagdating ng gabi, wala pang merienda yan. Grabe mga kaibigan, ang lupit ni Duterte. Napakalupit ni Duterte. At mga kaibigan, napakakurakot ni Duterte. Wala siyang empathy sa mga Pilipino, na naghihirap ang mga Pilipino, walang makain, gutom na gutom ang mga tao. Pero eto si Duterte, pinapayaman si Michael Yang, pinapayaman ang kanilang sariling mga bulsa. Nakakahiya si Duterte. Sobrang nakakahiya. Diba? Kaya kita nyo, mga kaibigan, nakakarma na siya ngayon. Dahil sa mga kasamaan na ginawa niya sa taong bayan, nakakarma na ngayon si Duterte. No? So, kaibigan, tuloy natin. Bukod dito, pahirapan pa ito bago makuha. Diyos me, 1,000 na nga lang, pahirapan pa bago makuha. Ang kawalan ng aksyon o maling aksyon sa parte ng gobyerno na tugunan ang kahirapan at kagutuman sa panahon ng pandemya at quarantine ang nagtulak sa 26 anyos na si Patring o Patricia Non upang tulungan ang mahihirap at nagugutom sa pamamagitan ng pagtayo ng kauna-unahang community pantry, ang Maginhawa Community Pantry. So ito na yun mga kaibigan. Sinimulan ngayon ni Patricia ang magtayo ng community pantry. Nakita nitong si Patricia na grabe ang dami nagugutom. Napaka-inutil ng gobyerno ni Duterte. Napaka-inutil ni Duterte. Puro lang siya dakdak. Puro lang dakdak. Mas maraming dakdak walang gawa. So mga kaibigan, si Patring o Patricia Non ay nagtayo po ng community pantry na tinawag niyang Maginhawa Community Pantry. Tinayo ni Patring ang Maginhawa Community Pantry upang matulungan ang mga taong nawala ng hanapbuhay dala ng krisis. Ito ay para sa mga taong naghihirap, sa mga taong pinoproblema ang kakainin sa araw-araw. Walang ibang hangarin si Patring kung hindi makatulong sa kapwa. Walang politika, walang kulay, at walang inaasahang kapalit. Pero mga kaibigan, hindi niya nga akalain na magiging simbolo ito ng isang malaking bayanihan at tutularan ng ibang tao. So doon po nag-umpisa na marami pong nakakita, maraming nakakita ng mga mayayaman ng mga tao at gumaya din po sila. Sila po ay nagtayo din ng kanilang mga community pantries at umiral ang bayanihan noong panahon ng pandemya. Mga kaibigan, dahil po sa mga community pantries na to, nagkalaman ang mga tiyan ng mga Pilipino. Dahil sa mga community pantries na to, nabuhay ang mga Pilipino at nakasurvive sa gutom. Na ang dapat na gumagawa noon at tumutugon ay ang gobyerno ni Duterte. Pero dahil si Duterte ay isang inutil na Pangulo ng Pilipinas, walang alam kundi magpayaman at ilagay sa bulsa ang ating mga pera. Mga kaibigan, si Duterte po ay walang empathy, wala po siyang pakialam kung magutom tayo, kung mamatay tayo sa gutom. Di ba sinabihan nga niya yung mga jeepney drivers, mahirap kayo, PI, mamatay kayo sa gutom. Yan yung mga kababayan. No? Sinasabihan niya yung mga tao na mga walang pera, walang pambili ng pangkain, sinasabihan niya na mamatay na lang daw tayo sa gutom. Di ba? Yan si Duterte. Yan ang pinagmamalaki ng mga DD sheets na magaling daw, walang awa, walang empathy. Inutil ang gago, inutil ang hayop
na Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte. Isang hayop na Pangulo, walang empathy sa kapwa. Diba? Bulok na Pangulo, walang empathy. Diba? So, ito mga kaibigan, tuloy natin. At lalong hindi niya akalain na pagbibintangan siyang isang komunista na naglagay sa kanyang buhay sa panganib. Ito guys ito. Alam niyo ba, nung tumutulong itong si Patricia, no, itong si Ann, Patricia, gumawa siya ng community pantries, na insecure si Duterte. Na insecure mga kaibigan, ang gobyerno ni Duterte. Kaya ang ginawa nila kay Patricia, ni-red tag nila at sinabi na ito daw ay komunista, ito daw ay NPA. Tingnan niyo mga kaibigan tingnan niyo tumulong na yung tao, ni-red tag pa, sinabihan na NPA. Siniraan pa. Bakit yun ginawa ng Duterte administration? Kasi mga kaibigan, dahil sa ginawa ni Patricia, lumalabas yung pagiging inutil ng gobyerno ni Duterte. At ayaw nila na lumabas na sila ay inutil. Ayaw nila na merong gagawa ng community pantries kasi nakikita ng taong bayan kung gaano ka-inutil si Duterte. Diba? Kaya ni-red tag nila si Patricia. At ito pa sa ngayon, mayroon na halos 400 community pantries sa bansa. Ayan yun dahil sa ginawa ni Patricia mga kaibigan, dumami ang community pantries. Nagkaroon ng 400 community pantries sa bansa at ito ay inaasahang madadagdagan pa. Ang mga ito ay dinudumog halos araw-araw ng ating mga kababayan na naghihirap ngayon dahil sa umiiral na pandemya at quarantine. Ang mga community pantries na ito ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa at kasiguraduhan na may makakain sila sa kanilang pamilya araw-araw. Bagay na dapat ginagawa ng gobyerno. Pero hindi nagawa dahil sa kung anumang kadahilanan. Walang iba kundi ibulsa. Kurakutin ang mga pera. Kurakot ang gago. Kurakot yung hayop na Duterte. Kurakot ang putang inang Duterte yan. Hayop talaga. Nangungurakot ang gago. Makakarma din yan. Yung pera niya, yung bilyon-bilyon niya ngayon, guys, eto makakarma yan. Kulang pa yung bilyon-bilyon niya ngayon kapag siya mga kaibigan ay nagkasakit. Dahil sa karma. Makakarma yung hayop na yan. Instead na unahin ang mga kababayan natin na gutom, inuna pa yung kanilang mga bulsa. Hayop talaga, di ba? Walang empathy ang putang ina na Duterte. Okay, tuloy natin mga kaibigan klaro na hindi nagugustuhan ng ating mga namumuno sa gobyerno ang mga community pantries. Dahil ito ay salamin ng kanilang pagkukulang at maling pamamahala. Isang masamang bangungot na pinapakita ang kapabayaan at pagkukulang ng gobyerno. Isang sampal sa mukha ng gobyerno na tila walang ginagawa para maibsan ang paghihirap ng mga tao. See? Nakita niyo? Inutil ang gobyerno ni Duterte. Wala siyang nagawa para ang mga tao ay pakainin. Isa siyang malaking inutil. Inutil siya. Diba? Yan ang katotohanan mga kaibigan. Isang malaking inutil si Duterte. Hayop na matanda yan. Isang pangulo ng Pilipinas na hayop. Walang empathy sa taong bayan. Ang iniisip lang niya ay sarili niyang kapakanan, sarili niyang bulsa. At ang bulsa ni na Michael yung pinapataba ng hayop na pangulo na yan. Na pangulo na yan. Makakarma yan. Malapit na ang kanyang karma. Hayop. Hayop talaga. Marvick Ono, grabe po yung sanayin niyang pumatay ang tauhan niya habang china-chop-chop yung pumatay, pinanood lang, nakakaawa po yung mga pinatay. Correct po kayo dyan, no? Tama kayo. Hayop po kasi. Hayop siya, mga kaibigan. Si Duterte ay hindi tao. Siya ay isang hayop, mga kababayan. Hayop siya. Sa totoo lang, hindi po siya tao. Siya ay hayop at malademonyo. No? Ano pa? Klaro na
Klaro daw na hindi nagustuhan ng gobyerno, no? Masakit din naman talagang tanggapin sa mga namumuno sa gobyerno na isang patring lang ang makakagawa ng isang tunay na malaking bayanihan kung saan ang mga tao ay nagbuklod, nagkaisa at nagtulungan sa panahon ng krisis. Isang patring lang ang makakagawa ng solusyon upang maibsan lang maski pansamantala ang kahirapan at kagutuman ng mga tao sa panahon ng pandemya. Walang masama sa community pantry dahil ang layunin nito ay matulungan lamang ang mga mahihirap. Umaasa ang marami na ito ay mapanatili at magtagal pa. Para sa mga namumuno sa gobyerno, ang community pantry ay maging hamon sana sa inyo na pagbutihin ninyo ang inyong trabaho. Guys, sampal yan kay Duterte. Di ba si Manny Pacquiao nga, ang sabi ni Manny Pacquiao, grabe itong administrasyon na to, sabi ni Manny Pacquiao, mas malala pa ang korupsyon ngayon kaysa panahon ng Dilawan. Sabi ni Manny Pacquiao yan. Mas malala daw ang korupsyon sa panahon ni Duterte kaysa panahon ng mga Dilawan. Grabe daw mga kaibigan, ang panahon ni Duterte, grabe ang korupsyon kaysa panahon ng mga Dilawan. Kung korap noon sa panahon ng Dilawan, mas korap daw. Doble-doble daw ang pagiging korap ng Duterte administration. Sabi yan ni Manny Pacquiao. Sabi pa nga ni Manny Pacquiao, hindi ako sinungaling na tao. Naniniwala ako sa kanya. Kasi guys, si Manny Pacquiao, kahit ganyan lang yan, pero hindi yan ganyan na magsisinungaling. Si Duterte, sanay na yan magsinungaling. Diba? Totoo yung sinabi ni Manny Pacquiao. Ano sabi ni Manny Pacquiao? Nasaan ang 10.4 billion? Hinahanap ni Manny Pacquiao ang 10.4 billion na nawawala na dapat sana ipang-ayuda. Anong nakalagay doon sa listahan? Nakatanggap na daw yung mga tao. Kamukat-mukat mo yung mga tao nagrereklamo, hindi pa daw nakakatanggap. Korupsyon. Di ba? Yan po ang problema sa panahon ng Duterte administration. Gutom na gutom ang mga Pilipino. Walang makain ang mga Pilipino dahil ang Pangulo natin noon ay isang inutil ang kako. Inutil ang hayop na Duterte. Inutil. Galit na galit yung mga leadership. So sa sinasabi ko, totoo naman yan. Di ba? Okay, ano pa? Ano pa yung ipapamukha natin sa kanila? Mga fake news peddler, ang mga hayop, no? Okay. Tapos na tayo sa talamak ang gutom, ha? Talamak ang gutom sa panahon ni Duterte. Yan. Ito pa. Alam niyo ba mga kaibigan? Sa panahon ni Duterte, walang nakukulong na mga kriminal. Alam niyo ba yon? Sa panahon ni Duterte, walang nakukulong na mga kriminal. Alam niyo ba yan? Okay. Mga kaibigan, meron ditong isang post. No? July 29, 2021. Sinong Pangulo dyan? Si Digong, di ba? July 29, 2021. Si PBBM, umupo si PBBM, July 1, 2022. Etong balita, July 29, 2021. So, malinaw na malinaw ng Pangulo nito, si Duterte. Okay. Basahin natin, ha? Umamin ang Malacanang na posibleng walang alam si Pangulong Rodrigo Duterte sa tunay na sinapit ng mga isinasangkot sa pastillas scam nang ibida nitong sinibak na niya sa pwesto ang mga opisyal. So sabi ni Duterte mga kaibigan, sinibak na daw niya sa pwesto ang mga opisyal. Yan yung sinabi niya, pinagyabang niya, sinibak na daw niya sa pwesto ang mga opisyal. Ikaso, iba ang sinasabi ng kanyang spokesperson. Ang sabi niya, Harry Roque, hindi po siguro alam ni Presidente, hindi pa sila nasisisante. Ang alam lang niya na suspinde. Ayan o. ABS-CBN. Meron din nga GMA niyan. Pero ito ang kinuha ko kasi Tagalog, no? So, dito mga kaibigan, ibig sabihin nito, yung mga tumatanggap ng pera, mga kaibigan, yung pastillas scam, tumatanggap ng pera galing sa mga Chinese nationals, tigti 10,000 yung nakalagay doon sa binilot na parang pastillas, tigti 10,000 ang laman, mga kaibigan. Yan yung tinatanggap ng mga Bureau of Immigration na mga opisyales. Ang sabi po ni Duterte,
49 lahat yun, 49 na. Sabi po ni Duterte, pinaalis na daw niya. I fired them all. Sabi niya, I have yung Pastillas scam sa airport. There were 43 personnel involved. I fired them all. Talagang pinaalis ko sa gobyerno. Yan ang sabi niya. Mayabang na, mayabang. Puro salita. Pinaalis daw niya. Pero tingnan natin kung totoo. Ang sabi ni Harry Roque, hindi po. Siguro hindi alam ni Presidente na hindi pa sila nasisisante. Ang alam lang niya na suspinde. Guys, tingnan nyo yan Ang laki ng kasalanan nung mga opisyalis sa Bureau of Immigration. Ang laki ng kasalanan. Tumatanggap sila ng mga pera, no? Pastillas scam nga galing sa mga Chinese nationals. Hindi na pinapadaan sa immigration. Tinutuloy na mismo doon mga kaibigan sa opisina nung immigration. Wala na yung usual na pupuntahin sa booth, pagkatapos i-interviewin, wala na yun. Ang ginagawa, ini-escortan yan ng taga-immigration papunta mismo sa opisina ng immigration. At doon, ayan, binibigay yung mga pastillas na ang laman ay tigsa 10,000. So mga kaibigan, napakabigat ng mga kasalanan ng mga BI officer na to, mga Bureau of Immigration officer na ito. Ang bigat ng kasalanan nila. Pero anong ginawa ni Digong? Wala. Walang ginawa si Digong. Guys, kung panahon yan ni President Marcos Jr., sinampahan na ng kaso yan. At baka ngayon nakakulong na yan. Anong nangyari sa kanila? Wala, guys. Until now, nakakalaya sila. Wala sa kanilang naisampang kaso. Hindi sila nakulong. Sila ay nakakalaya until now. At baka yung mga yan, namamayagpag pa yan ngayon, kaya merong mga salot pa rin dyan sa NAIA. Ganyan mga kaibigan sa panahon ni Digong, hindi pinapakulong ang mga taong nagkakasala, hindi pinapakulong ang mga kriminal, nakakalaya. Pero kapag yung mga kriminal na pipitsugin, wala yan. Kung hindi ka ganun, kulong ka talaga. Pero ito kasi, mga BI officer kasi yan Mga Bureau of Immigration officer yan At least may mga sinasabi yan. Siguro takot si Digong. Diba? Takot siya. Alam niyo ba mga guys, galit na galit yung mga tao during the time Okay, galit na galit ang mga tao. Sabi dito, babasahin ko sa inyo Nag-screenshot ako ng mga nagkomento doon sa post. Ayan. Babasahin ko Ang sabi ni Yan Bray, so, nagsusona siya nang walang alam o hindi niya talaga inaalam kung ano ang lumalabas sa bibig, yun Itong mga tabugong DDS. Itong mga tabugong DDS naman, may mga perfect 10 pang grado dahil puro kasinungalingan at wala naman talagang impressive impact yung 5 years ng kanilang puon. Name it. Economy, human rights, corruptions, environment, job creation, wala siyang nagawa. Pangalawang comment ni Jessie Valenzuela. Ayan, yung sa ibaba. Walang alam o nagyayabang na naman. Ganyan, serial narcissistic liar. Liar. Palaging siya ang bida sa kasinungalingan. Isa pa. Sabi naman ni Velado Sep, hanggang may ganitong klasing pamunuan sa ating bansa na hindi nag-a-admit ng pagkakamali o kapalpakan, walang asenso ang Pilipinas. Napapaligiran kasi sila ng mga sinungaling na mga tao. Galit na galit yung mga tao nun, mga guys, kay Duterte. O ito pa. Ang sabi naman ni Jake Magtoto, hindi naman talaga pinakikinggan ang utos ng presidente. Halos lahat ng departamento. Tinatawanan lang siya, pero kung magsalita, parang barako siya. Hindi raw palalabasin ang mga hindi nagpabaksin. May sapat bang gamot sa lahat ng Pilipino? Wala naman. Ang daming gustong magpabakuna.
pero wala namang sapat na gamot. Kaya ang kaya lang naman niya ay takutin ang mga mahihirap. Di ba? Mga guys, remember, ang sinasabi ni Duterte, kapag hindi kayo magpa-vaccine, pupunta ako dyan, ituturo ko yan sa puwet nyo. Pero hello, ang daming gustong magpa-vaccine. Nag-uunahan na nga, kaso na uubusan ng vaccine dahil walang vaccine. Diba? Pero mga kaibigan, meron tayong budget sa vaccine. Pero bakit walang vaccine? Talagang palpak. Palpak talaga ang kanyang COVID response. Sobrang palpak. Okay. Ano pa? Sabi naman ni Cholo Martin, sana 2022 na, please, stop. Tigilan nyo ng pambababoy sa bansang aking sinilangan. Lahat ng ito ay may karma at magugulat kayo pag ang karma na mismo ang gumanti sa inyo. Yan ang sabi ni Cholo Martin. Inip na siya sa pamumuno ni Duterte. At gusto na niyang ipatigil si Duterte. Gusto na niya mag-2022 na para daw matigil na ang pambababoy ni Duterte sa ating bansa. Diba? Galit na galit yung mga tao noon. Ano pa? Sabi naman ni Marianora Soriano. Alam niya fired. Hindi niya alam na suspended lang. Ergo talagang misinform ang antukin na matanda. Diba? Biruin mo Pangulo ka ng Pilipinas, hindi mo alam na sinuspend mo lang yung BI immigration officer, hindi mo tinanggal sa pwesto. Guys, sa laki ng kasalanan ng mga BI officer, hindi niya tinanggal sa pwesto. Parang yung ginawa niya kay Duque. Mga kaibigan, bakit hindi niya matanggal sa pwesto? Kasi may basbas niya. Ang ginagawa ng mga BI officer, ng mga Bureau of Immigration officer, na pagpapapasok ng mga Chinese, ng mga illegal alien dito sa bansa, may basbas niya. Kaya hindi niya pwedeng tanggalin, hindi niya pwedeng i-fire yung mga Bureau of Immigration officer kasi nga may basbas niya. Kasi kapag pinagtatanggal niya yung mga yun, syempre, magagalit yung mga, Mr. President, ikaw ang nagutos nito. Akala ko ba ganito, ibabalik sa kanya. Kaya hindi na talaga pwedeng i-fire. Hindi niya pwedeng paalisin sa pwesto. Katulad ng ginawa niya kay Duque. Diba? Lahat ng senador humihiling, paalisin na si Duque. Lahat ng mga medical association, mga kaibigan, mga nurses, mga doctors, nagrarally. Paalisin na si Duque. Mga progresibong grupo, paalisin na si Duque. Mga frontliners, lahat, paalisin na si Duque. Ang mamamayang Filipino, paalisin na si Duque. Ang daming korupsyon. Anong sabi ni Duterte? I stand by Duque. Kahit masira ako, kahit maraming magalit sa akin, I stand by Duque. Hindi daw niya paalisin si Duque. Kamukat-mukat mo, nalaman na lang natin sa hearing sa House of the Representative, yung sinabi ni Duque, kinanta ni Duque si Duterte. Ang sabi ni Duque, si Duterte daw ang nag-utos sa kanya na i-transfer yung napakalaking bilyones na pera, i-transfer mula doon sa DOH papunta doon sa DBM kay Christopher Lau. Guys, mali yun. Pwede siyang ipa-impeach doon, di ba? Si Duterte. Mali yung ginawa niya. Bakit yung pondo ng DOH pinatransfer niya sa DBM, doon sa procurement department ng DBM? Bakit? Kasi nga, dahil ibinigay niya ang kontrata kay Michael Yang at sa associate ni Michael Yang, ibinigay niya yung kontrata doon sa Parmali. Daming katiwalian, di ba? Panahon ng pandemic yan, kung saan gutom na gutom ang mga tao. Pagkatapos, pinayaman niya sina Michael Yang, ibinigay niya ang multi-billion na kontrata kay Michael Yang, kung saan, mga kaibigan, isang pharmaceutical na neophyte
Kakaumpisa pa lang at ang kanilang capital ay hindi pa umabot ng 1,000,000. Nasa 500,000 plus lang. Magtataka ka bakit sila nanalo sa bidding. Kasi nga, walang bidding-bidding. Basta ibinigay lang ni Duterte yung $1 billion na kontrata sa Parmali. Grabe, no? Habang tayong mga maliliit na mga Pilipino, na mga mahihirap, ay pinagtitiis na walang makain. Tapos yung mga Chinese, ibinigay ni Duterte doon ang billions of bilyong-bilyon na mga kontrata. Grabe, no? Grabe. Grabe talaga ang puon ng mga DD sheets. Pero mga kaibigan, okay lang sa kanila yan. Hindi nila yan nakikita. Hindi nila yan nakikita na masama yan. Okay lang sa kanila yan. Ganun sila kabugok. Ganun sila katanga. Okay lang sa kanila yan. Gutom na gutom ang mga tao. Pero si Duterte at si Michael Yang and Associates ay talaga namang ang daming pera. Di ba? Ay, naku. Grabe, mga kaibigan, ha? Okay, ito pa. Basahin natin. Ang presidenteng lagi na lang walang alam na uuna kasi ang yabang. Parang yung mga nambabash na DDS trolls. Tanga, pero proud. Tama. Ito pa. Sabi dito, basta may ginagawang palpak ang gobyernong ito, mabilis sila makahanap ng palusot. Kaya mga DDS, bilib na bilib sa kanila kasi akalain mo, palpak na naggagawan pa nila ng paraan para paniwalain ang mga DDS. Kasi tanga kasi ang mga DDS. Yun lang yun, tanga ang mga DDS. No? Isa pa, parang under his admin, wala atang nakukulong na magnanakaw. Walang nakukulong na magnanakaw sa lipunan at nakakalaya pa ang mga ito. He. Tama siya doon. Tama si Jovic B. Coreche. Sa panahon ni Duterte, walang nakukulong na kriminal. Walang nakukulong na nagnanakaw sa kabanang bayan. As in, wala. Ganon kakurakot ang Duterte admin. Diba? Yun yung mga guys. Yan yun. Oh. Kaya yung mga sinasabi ng mga DD sheets na, ay, maganda sa panahon ni Duterte. Ay, walang nagugutom sa panahon ni Duterte. Hello. Gusto niyo magkalkal pa ako? Gusto niyo ba magkalkal pa ako ng mga issue? Ang dami. Ang dami kong nakalkal. Bukas, marami pa ako bukas ibabandera dito. Mga kasamaan ni Duterte. Mga katarantaduhan, mga kalukuhan ni Duterte. Kakalkalin ko lahat yan. Kasi nagfi-fake news ang mga didishit na kesyo kay Duterte daw, wala daw gutom. Wala daw gutom sa panahon ni Duterte. Fake news, di ba? So, kinakalkal natin to. At i-share nyo mga kaibigan, ha? I-share nyo. Kung kaya nyong i-download nyo, i-post nyo sa social media nyo, i-post nyo sa TikTok nyo para kumalat. Ako hindi ako maselan sa video ko kahit pinopost ng ibang tao yung video ko, okay lang. Basta yung pinopost dahil information, hindi yung ipopost pagkatapos niloloko yung video, ginagawa ng mga sungay-sungay, mga kung ano-ano, katulad ng ginagawa ng mga DD sheets, no? Sa akin, okay lang na pinopost yung video ko. Hindi ako nag-aano ng mga copyright na yan. Kasi ang gusto ko, yung lumalaganap yung mga information, yung mga debunking natin, pagdi-debunk natin sa kanilang mga kasinungalingan. Gusto ko lumalaganap yun para mas maraming tao ang mas nakakaalam na kung ano yung katotohanan. Di ba? Basta I love you, ate. Salamat po. Yan. So yan mga kaibigan, no? Marvic Ono, pinapatay nga mga nakatsinelas, kawawa yung mga EJK victims. Correct. Di ba ayon nga sa investigasyon mga kaibigan, halos lahat ng mga chinugi, guys, lumalabas sa mga investigasyon na halos lahat ng chinugi, yung 30,000 plus, madudumi ang mga paa. Yung tsinelas nila na halos butas na yung pinaka-sole kasi sobrang nipis na. Tapos yung kanilang mga damit, punit-punit at madumi. Pagkatapos yung mga katawan, may mga butot balat na parang hindi kumakain. Yan ang sinujugi ni Duterte. Kasi alam kasi niya na hindi kaya na kumuha ng abogadong di Campanilla. Pero kapag mayaman,
Wala, hindi niya itsugi yan. Hindi niya itsugi kung mayaman. Kasi, kakasuhan siya din eh. Kaya niyan kaya niyan kumuha ng dikampanilyang abogado. Hindi niya kaya yan, mga kaibigan. Ang kaya lang ni Duterte ay yung mga mahihirap. Ganon siya kaduwag. Ganon siya kainutil na Pangulo. Ang kaya lang niyang tsugihin ay mga mahihirap na mamamayan. Di ba? Ano pa? Okay. So, natakal na natin yan, community pantry. Yan. Tapos yung okay. Ito guys, Ito, Papanood ko sa inyo, Hindi ko masyadong ano kasi ABS-CBN tong video na to eh. Itong ABS-CBN kasi sila, nagka-copyright, no? Yung ika-copyright yung ano mo. So, hindi ko masyadong ipapakita. Ibang po ang investigasyon sa Pastillas Cup, sinampahan na kanina ng ABS-CBN. Matapos ang 5 buwang investigasyon sa Pastillas Cup, sinampahan na kanina ng NBI Special Action Unit sa Ombudsman ang 19 na mga opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration. Unang isiniwalat ni Senator Risa Ontiveros sa Senado ang scam noong Pebrero kung saan nagsumbong ang immigration officer na whistleblower sa sistema umano ng pagpapapasok ng Chinese workers sa bansa kapalit na nasa 10,000 piso bawat manggagawa kahit questionable ang kanilang mga dokumento. Simple lang naman yung modus, mas maluwag yung pagpasok ng mga foreigner. Sabihin na lang natin, hindi na talaga sila thoroughly ini-screen for a fee. Kinasuhan sila ng paglabag ng ating Graft and Corrupt Practices Act. Isinumite ng NBI ang balita ng Viber messages ng mga suspect sa pag-monitor ng pagpasok ng mga Chinese worker at ang kanilang nakuha umanong suhol. Kasama pati ang video ng mga Chinese worker na dinadala pa sa loob ng opisina mula sa immigration counter. Bukod pa ito sa travel records na mapapatunay na nakapasok sila sa bansa. Nakadagdag din sa ebidensya ang testimonya ng isang POGO worker na nirescue ng NBI matapos mabiktima ng human trafficking at makalusot sa immigration. Natrace din natin kung sino yung nagpapasok sa kanya sa airport at nagtatak ng kanyang travel documents ng stamp para mapasok. Kinasuhan pati ang may-ari ng travel agency na nagtitimbre umano sa mga immigration officers sa mga paparating na POGO workers. Sa investigasyon, 194 POGO workers ang nakapasok dahil sa modus mula Enero hanggang Marso ng 2020. Lumalabas na marami sa kanila ay nandito pa rin sa bansa at hinala ng NBI ng ilan ay sangkot sa mga krimeng may kinalaman sa POGO. Border control sila eh. So dapat kung ginawa nila ng tama yung trabaho nila, hindi man totally ma-eradicate yung mga undesirable aliens, malaking kabawasan. Sinabi na ng NBI ang mga taga-Bureau of Immigration para magpaliwanag pero tinanggi nila ang mga akusasyon. Ayon sa NBI, patuloy pa ang investigasyon para sa ibang mga empleyado at opisyal na kasabot din sa mga naunang pinalusot ng POGO workers noong isang taon. Iko Bawa, ABS. Tapos mga kaibigan, no? Alam mo ba yan? Hanggang ganyan lang. Hanggang ganyan lang siya mga guys. Walang nakulong. Wala. Kasi nga mga kaibigan, kapag merong basbas, pag may basbas sa taas, wala talaga makukulong yan. Kasi mga pinapapasok po, mga POGO workers, mga magtatrabaho para sa POGO, sino ba ang nag-legalize ng POGO? Diba si Duterte? Si Duterte ang nag-legalize ng POGO. So alam niya yan. Alam niya na maraming pumapasok sa Pilipinas na mga Chinese nationals na wala namang mga legal na dokumento at yung iba talagang bumibili na ng birth certificate nila dito at ng Philippine passport na papayagan. Duterte legacy, mga kaibigan. Duterte legacy. Ang sama, di ba? Guys, kung hindi natigil, kung hindi natapos si Duterte sa 6 na taon, wala na. Talagang ano na tayo ngayon, talamak na. Talamak na tayo guys ngayon. Talamak ang kriminalidad, talamak ang korupsyon, talamak ang kidnapping, talamak ang torture, talamak ang scam, talamak yung nangyayari sa immigration, labas-pasok, mga Chinese, talamak ang pagbili ng mga Chinese ng mga property, mga magagandang property binibili nila dito. Nakakabili sila dahil sinasabi nila na sila ay Pilipino. Nagkakaroon sila ng mga birth certificate at Philippine passport. Mga peke. Peke ang kanilang birth certificate. Ang tanong, sino sa PSA, sino dyan ang mga kasabwat para magbigay sa kanila ng birth certificate?
Sino ang kasabwat sa DFA para payagan sila na makakuha ng Philippine passport? All of this is in the time of Duterte. Ito, yung Duterte legacy. Illegal. Mga illegal na gawain. Duterte legacy. Yan mga kaibigan. Walang kwenta. Walang kwentang Pangulo. Walang kwentang administrasyon. Illegal ang alam.